Bakit ba sa Pilipinas, ang flood control ay para lang pala kontrolin kung kaninong bulsa mapupunta ang bilyon-bilyong kickback? Kasi Fiona, mas madaling mag-magic ng ghost projects kaysa ayusin ang sistema. Ayon sa balita, pati si Senator Joel Villanueva, advanced stage na raw ang kaso sa ombudsman dahil sa flood mess na yan. Oy, at least advanced na, di ba? Baka naman finally may mapanagot na talaga sa mga big fish na yan. Anong at least, Gio? Gado ba sila? Sabi ni Marcos noong September, may makukulong na big fish bago magpasko. Pero heto tayo, March na, at mukhang pati yung isda nagbakasyon na sa abroad. Yun ang masaklap. Halos 40 personalities ang implicated pero 23 lang ang nasa custody. At karamihan lower-level officials lang. Habang si Zaldico, ayon kay dating Yusek Bernardo, nag-abot daw ng 130 million pesos na balato. Imagine, token of gratitude lang daw yun. Medyo mabigat nga yung 130 million para sa token lang. Parang pang isang buhay na nating sweldo yon. Pero malay natin, baka naman naging cooperative si Bernardo bilang state witness para lumabas ang totoo. Kahit mag-cooperate pa yan, putami na pa rin. Habang tayo nilalamon ng baha at namromroblema sa oil price hike, sila nagpapalitan lang ng milyon-milyon palato na parang candy sa party. Ang nakakairita pa, yung SunWest Inc. Micol ang kontraktor ng maanumalyang proyekto sa Mindoro. Pero hanggang ngayon, fugitive status pa rin siya. Asan yung palako na some people will spend Christmas in jail? Drawing ng palalahat. Easy lang, guys. Baka ma-high blood kayo. Isipin na lang natin na gumagalaw na ang ombudsman. Baka naman itong 2026 na ang taon ng paniminil. Maniningil, kahit na ombudsman natin e korap, ang kapapal ng mukha nilang mag-promise ng accountability habang hinahayaan nilang matatatas yung mga tunay na utak. Tama si Fiona. Hindi sapat ang press release at learning points ng ombudsman. Kung seryoso ang admin, dapat pati yung mga kasabwat sa Senado at Kongreso. Nakaposas na rin. Sa bagay, hirap din naman maging positive kung puro ganito ang nababasa natin sa balita araw-araw. Pero sana, wag tayong mapabod mag-demand ng hustisya, di ba? Pagod na ako, Gio, pero mas galit ako. Hindi ko titigilan tong mga to hanggat hindi ko nakikitan suot nila yung orange na uniform at nakakulong sa selga. Buwisit sila.